A day in my life bilang isang ate na nagdesisyon na mangupahan dito sa Bicol kasama ang aking kapatid. Pagkapasok nga ni Hana ay umalis din ako. Gusto ko kasi ulit sumama kay Tito sa pagpandaw. Ang saya kasi para ka nagra-ride sa dagat. Tapos excited ka kung may laman ba yung nilagay na trap. Muntik na nga akong maiwan ni Tito. Sumigaw lang ako ng Tito, sama ako! Ang ganda nga ng panahon ngayon, sobrang kalmado ng dagat. Tignan niyo si Tito dito. I'm on top of the world. Everything is under control. At ayan nga, lumusong na si Tito sa unang bubo na hinintuan namin. Tapos ako, hintayin ko na lang siyang umahon. Hahanapin mo pa nga kung saan siya lilitaw, tapos magugulat ka na lang, nasa gilid mo na pala. Hindi ko alam kung ilang bubo yung hinintuan namin. Ang bubo po pala, hindi yung bad words ha. Iyon po yung tawag nila sa trap dito. Mga siguro 8 po yung nahintuan namin at 2 lang po doon ang may laman. At least hindi 0. Isang maliit at medyo malaki. Guys, sabi ko magpakita na sa akin lahat, wag lang walo-walo. Kaso may nakita ako kanina. Buba nun, oh. Dito nga may nakita talaga akong walo-walo. Tapos tanong ako ng tanong kay Tito, kung sa babaw din ba meron yun? Sabi niya, ay oo, mas pumupunta yun sa babaw. Takot po kasi talaga ako sa ahas. Eh di ba parang ahas po yun. Kung tawagin nga ay ahas dagat. Dito nga tinanong ko kay Tito kung anong gagawin ni Kuya. Sabi ni Tito ay mamamana. Gusto ko rin mamana. O, di ba nagbago na naman ang pangarap? Dito nga ay may tinitignan si Tito na isda. Hawak-hawak niya ang tali para hindi makalayo ang bangka. Sa parte ngang ito ay feeling ko isa akong kalabaw. Ito po pala yung gasangan. Dito nakukuha ay yung mga tutukin, mga sihi, basta yung mga nasa shell. Kawawang bata, hindi marunong lumangoy kaya kamay na lang ang inilulublob. Guys, pag-aaralan ko na talaga ang lumangoy. Gusto kong maging confident sa dagat para isa na talaga akong mandaragat. Mandaragat girl na, hindi na kutsinta girl. Huy! Dito pala sa amin ay may mga available na rin na resort. Ito ang Tinago Beach. Ang katabi naman nito ay Selfie Beach. Maganda ang buhangin dito, medyo white sand. Ito nga yung nakuha namin at ako na ang nagbitbit dahil ako na rin ang bibili. Pinakilo ko na rin ito, 1/4. Wala pang 80 pesos. Wala nga nagtitinda ng calamares dito, kaya calamares ang naisipan kong luto dito. Pagkatapos kong maligo ay bumili na rin ako ng mga kakailanganin kong sangkap. Naubusan kami ng tubig, kaya bumili na din ako. Pag-uwi ko ay inumpisahan ko ng hugasan nito. At alam nyo ba, first time ko lang magluluto nito. Kaya first time ko lang din maglilinis. Kaya sabi dito ni Ate Milagring, yung kapitbahay namin, halatang hindi ka marunong maglinis, no? Kaya tinulungan niya ako. Buti na lang talaga at nandyan siya. Pagkatapos nga ay hiniwa-hiwa ko na ito. Hindi ko na sinama yung mata kasi nagkatitigan kami niyan kanina nung buhay pa siya. Tapos nilagyan ko na siya ng harina, cornstarch, itlog, paminta, asin. Tapos mix-mix lang. Ayoko ng sobrang lapot. Ayoko rin naman ng sobrang labnaw. Yung sakto lang. Tapos sa dry coating, naghalo lang ako ng harina at cornstarch. Naglagay rin ako ng paminta at saka asin. Tapos nag-umpisa na ako magparikit. Dito nga ay tinuruan ulit ako ni Ate Milagre. Nakikita niya kasi na matagal ako magparikit. Sabi niya mas maganda daw na karton ng pamparikit kaysa yung papel. Masyado kasing maabo yun. Nung mainit na nga yung mantika, ay nagumpisa na ako magprito. Habang nagpiprito, ay ginagawa ko na rin ng sausawan. Isang buong pipino talaga yung nilagay ko. Mas masarap kasi ito pag maraming pipino. Dito nga may pinapirmahan sa akin si Hana para sa kanilang volleyball. Tapos 2 yung pipirmahan dito, mother tsaka father. Sabi ko walang ate, kaya ang ending pares ko na lang pinirmahan. Ako naman ang tumata yung nanay at tatay niya. At ayan, tapos na, grabe. Ito lang pero ang trabaho ay dilata na lang talaga mamayang gabi. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. It's like a reward. Guys, kung wala rin nagtitinda dyan sa inyo, gumawa na lang kayo. Tama nga lang ang pagkakaluto ko, nagustuhan nga rin ni Hana. Hindi siya sumasawsaw sa suka, gusto niya kasi mang tumasang sausawan para perfect talaga sa kanin. Pero ako, ito talaga ang gusto ko. Diba dyan sa Rizal at Maynila, ito ang hanap natin. Pero sa uli, sumawsaw din siya, ayun pala ang gusto niya. Kapag magpapapak lang, mga hapon nga, ay pumunta ako ng Sabang. Masarap kasing magkape sa tabing dagat. Guys, ano palang tawag dito? Sabi niya ay kamago. Pero sa inyo, ano po bang tawag nito? Binabrush niya ito dahil Makati daw ang nakapalibot sa balat. Naligo na rin pala ako ng dagat dahil grabing banas. Ang banas po pala ay salitang mainit sa Bicol. Pinipilit nga ako ng batang ito na tikman daw to. Sabi niya, Ate Grace Ann, masarap talaga to, promise. Sandali po ipagbabalat kita. Pagtikim ko ay siya nga, masarap nga. As a first timer ay talagang maninibago ka. Pero masarap siya. Nakakatuwa rin talaga dito, mapamatanda, bata, mababait talaga sila. Tignan nyo nga at binigyan pa ako ng isang buo, ipatikim ko naman daw kay Hana. Iba talaga sa probinsya. Nung pag-uwi nga ni Hana ay nakita niyang naliligo ako. Aba talagang dali-dali, naligo din. So far, productive naman ang buong araw. Salamat sa Diyos sa buong maghapon na pag-iingat. May mga bagong kaalaman na natutunan at karanasan. Ayun lang, so paano? Bukas ulit. Thank you for watching. Jane!